sa bawat isa. Magandang gabi po. Merry Christmas po. Ayan, another Friday po ulit. At kamusta po tayo? Malamig na ba ang simoy ng hangin? Nararamdaman mo na bang malapit na ang Pasko? Amen. Ito pong nagdaang mga araw ay mayroon po tayong pinag-aralan. At maganda po na ito po ay ating i-briefing lang po natin. Amen. Para po mapaalala ng bawat isa sa atin. Ito po yung have you ever wondered what pleased the Lord? Amen po. Sabi niya, paano pa natin ito mapiplease ang Panginoon? Pag sinabing please sa Tagalog, paano mo ba siya mabibigyan ng kaluguran? O paano mo ba siya ma-appreciate ang Panginoon para ma-please mo siya? So sabi niya po, amen, ay gusto ng Diyos na napiplease mo din siya. Hindi lang tayo yung napiplease niya. Amen. So ang number 1 po, ang sabi niya, the Lord is pleased when we walk by faith. Nabibigyan natin ng kaluguran o napapasaya natin ang Diyos kung tayo lumalakad ng may pananampalataya. Alam niyo po, ang pananampalataya ay nakikita yan. Amen. Sa gawa natin. Pero sabi niya, ang pananampalataya ay sa Hebrew 11:1. Ang pananampalataya ay pinaniniwalaan mo yung mga bagay na hindi mo pa nakikita. Amen. But it will yung pananampalataya mo na alam mong mayroon kahit sa tingin ng mga mata mo ay wala. Alam mong dadating kahit alam mong malabo pa. Yan po ang pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya ay ang paniniwala sa Diyos na lahat ng bagay dito sa mundo, kung pananampalatayan mo, ay mangyayari. Maniwala ka kahit hindi pa nakikita ng iyong mga mata. Maniwala ka kahit alam mong hindi mo nararamdaman, pero alam mong magaling ka na. Ang pananampalataya po ay nagsisimula sa pakikinig at pakikinig ng kanyang salita. At lumalago tayo sa pamamagitan ng pakikinig natin ng kanyang salita. Kaya mas maganda po na tayo ay mas lumakad ng mayroong pananampalataya. Kahit hindi mo pa nakikita, kahit hindi mo pa nararamdaman. Number 2 po, sabi niya, God delight in those who are humble in spirit. Isaiah 62 verse 2. Nalulugod ang Diyos sa mga taong ang puso'y mapagkumbaba. May submission. Pag sinabi pong pagpakumbaba, ito po ay may submission sa Diyos. At pag nagpapasubmit ka sa Diyos, ibig sabihin, marunong kang magpasubmit dito sa mga taong nakapaligid sa iyo o lalo na sa mga leaders at pastor. Sabi niya, ang spirito na mayroong mababang loob ang siyang kinalulugdan at napiplis natin ang Diyos. Mas natutuwa ang Diyos kung tayo po ay mayroong espiritu ng mababang loob. Alam niyo po, pagiging mababa ng ang loob ay nagmamanifest po sa atin yun. Amen? Saan? The way you talk. Yung mga actions mo, yung salita mo. Amen. Ay magmamanifest yun at malalaman mo, itong taong to, itong kapatiran kong ito ay very humble. Mababa lang. Ang sabi nga, di ba po, ang siyang itinataas ay yung nagpapakababa at yung nagpapakababa ang siyang itinataas. Alam niyo, ang pagiging humble ay isang puso na nanggagaling sa espiritu. Kaya sabi niya, kailangan ng espiritu natin laging humble. Kahit minsan, nasasaktan ka na. Kahit minsan, ayaw mo na. Pero kailangan mong magpakababa at magpasubmit. Alam niyo po, ang spirito ng humble ay pagpapasubmit. Even po, kailangan submissive yung puso mo para marunong kang yung humble mo. Kasi ang pagiging humble po ay minsan inaatake ng pride. Amen? Kaya kung may pride ka, definitely, walang humbleness doon. Walang humility doon. So number 3, so sabi niya pa, obedience is greater than sacrifice and pleases the Lord deeply. Mapiplease natin ng Diyos ng buong puso kung tayo may kasamang pagsunod. Alam niyo po, ang pagpiplease sa Diyos ay sumusunod ka. Hindi pwedeng oo lang ng oo, pero hindi mo naman ginagawa. Sinusunod mo yung gusto ng Diyos at sinusunod mo rin yung ayaw ng Diyos. Kailangan yung ayaw ng Diyos ay susundin mo rin. Hindi po pwede na yung gusto lang ng Diyos. Yung ayaw ng Diyos, ulitin ko po, ay susundin mo. Ang pagsunod ay katulad ng mga ginagawa ng mga karakter natin doon sa Bible. Si David, sino po ba? No, marami, si Apostol Pablo, sumunod sila sa Diyos.
Amen. Ang pagsunod po sa Diyos, ang trabaho po natin ay ang sumunod sa Diyos. Hindi ang sakripisyo o sign ng pagsunod. Amen po. Ang pagsasacrifice ay mas maganda ang pagsunod kaysa sakripisyo mo. Ikaw mismo ang sumunod. Amen po. Kailangan yung tamang pagsunod para ma-please natin ang Diyos. Number 4, a thankful heart in all things bring God joy. Napiplease mo ang Diyos sa puso mapagpasalamat sa lahat ng bagay. Pagpasalamat tayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Be thankful. Maging ito man ay maganda, maging ito man ay hindi kaaya-aya, maging mapagpasalamat tayo sa Diyos kasi masigit na alam ng Diyos yung para sa iyo. Minsan, nagdadasal tayo pero hindi nasasagot. Be thankful. Magpasalamat ka pa rin. Puso mapagpasalamat kahit anong sitwasyon at panahon. Maging ito ay masaya, maging ikaw ay malungkot, maging ikaw ay nandun sa deepest na pagsubok. Be thankful kasi mas alam ng Diyos ang nararapat para sa iyo. Ang pangyayari ay be thankful kahit maganda o pangit kasi mas alam ng Diyos ang sitwasyon mo. Alam niyo po ang isang maganda dito kung naalala niyo si Joseph. Amen. Yung kwento ni Joseph, sa kabila ng dinanas niya, magmula pagkabatas niya, amen, hanggang sa mapunta siya sa palasyo, sa lugar ni Potiphar, pero nandun pa rin yung thankful heart ni Joseph sa Panginoon. Kaya lahat ng nangyari sa kanya ay siyang ibinigay ng Diyos. Number 5, sabi niya, he is, at isa pa po doon, no? Ang isa na hindi gusto ng Diyos ay yung mga taong masyadong makomplain. Amen? Hindi ka nga nagko-complain sa harapan ng mga leaders mo. Sa likod naman ng leaders mo, nagko-complain ka. Yan po, amen, ay hindi sign ng humility. Number 5, he is pleased with broken and contrite heart. Pagsisisi, amen po, pagre-repent. Ang Diyos ay napiplease natin sa may pusong marunong magsisi, marunong humingi ng tawad. Kahit ito'y nasasaktan, kahit sinasaktan. Yung mga pusong sugatan pero andun pa rin yung kanilang pagsisisi. May mga pagpapakumbaba kahit nasasaktan. Amen po, kahit paulit-ulit pero nandun pa rin ang pagpapatawad. Righteous and justice brings delights to the Lord's heart. Ang hanap ng Diyos ay mga makatwiran at kalulugdan niya po yun. Sabi niya po sa Proverbs 21 verse 3, higit nakalugod-lugod kay Yahweh kaysa sandog ang magawa ay makatwiran at makatarong. Number 7, doing good and sharing with others pleases God greatly. Ang paggawa po ng mabuti at pagbabahagi sa iba ay nakakapagpalugod sa Diyos. Yun po, maging matulungin tayo at gumawa ng mabuti dahil ito ang siyang kinalulugdan ng Diyos. Maging mabait ka sa iyong kapatiran. Sabi mo sa katabi mo, maging mabait ka sa akin. Amen? Kasi ang kapalit nun, amen, ay mas doble pa. Number 8, the Lord loves honesty and truth in every dealing. Amen? Uti ko po, ang Diyos ay, sabi niya, the Lord's love honestly and truth in every dealing. Napiplease mo ang Diyos, amen, kung mayroon tayong katapatan sa lahat ng sa lahat ng ginagawa mo. Nakikita man yan o hindi ng Diyos, amen po, dapat andun yung katapatan at maging totoo ka sa bawat ginagawa po natin. Huwag mong gawin sa tao, gawin mo sa Diyos. Kasi pag una po natin ginawa sa Diyos, magmamanifest ang magagawa mo sa tao. Amen po? Sabi niya, kailangan maging matapat at totoo. Unang-una, alin po ang puso mo at yung ginagawa mo, yung intention mo. Ang tanong po, saan po natin ginagawa ang pag-ministry natin? Ang katapatan ng puso po natin ay nakikita ng Diyos. Kaya magiging matapat ka rin sa iyong mga leaders at sa mga pastors mo at maging sa mga kasamahan mo sa loob ng simbahan. Yan po ang tunay na katapatan. Number 9, God is pleased with those who fear and trust Him. Mapiplease po natin ang Diyos kung tayo po ay meron pong yung takot po is respeto po sa Diyos. At buong pagtitiwala natin sa Kanya at buong pananampalataya sa Kanya. The rest po, sabi niya, walking in truth brings the Father great joy and pleasure. Lumakad sa katotohanan nagbibigay kagalakan
sa Ama sa pamamagitan nito. Mapiplease natin ang Diyos na maging makatotohanan lang po tayo. Naging totoo ka, kapatid. Kamusta yung puso mo? Amen po. Gawin po natin ay para sa Diyos. Maging totoo ka. Bawal ang, ang pagkunwari. Kahit nagkukunwari ka, ilalantad ng Diyos. Kaya sabi niya, yung kailangan lumakad ka no, na may paglilingkod ko sa Diyos ng buong puso at maging totoo sa lahat ng ginagawa po natin. Number 10, showing mercy and kindness reflect the heart of God. Amen po, sabi niya, ipinapakita no, yung ating pagpapakita ng habag at kabutihan ay isang reflection na sumasailalim tayo, amen, sa Diyos. Number 12, the Lord's delight in those who seek justice. Amen po. At kailangan po natin ito. Maging yung makatotohanan po ang ating ginagawa. Lahat po ito ay isang pagbabalik. Amen po. Na ito po ay isang faithfulness natin sa Diyos. Yung katapatan mo, nababago ng Diyos. Amen po. Yung paglilingkod po natin. Buong puso po tayo maglingkod sa Panginoon. Kasi ang nakikita ng Diyos, amen po, ay hindi minsan nakikita ng tao. Ulitin ko po. Ang nakikita ng Diyos, minsan hindi nakikita ng tao. Mapiplease mo ang Diyos kasi alam ng Diyos yung laman ng puso mo. Ang laman ng puso po natin, ang siyang laman ng ating espiritu, ng ating kaluluwa. Amen po? Kaya po na ma-please natin ang Diyos. In your own way, in your small way, amen, ma-please natin, mapaluburan natin ang Diyos sa lahat ng ginagawa natin. Hindi dahil kung ano, kundi kung ano yung nasa puso mo, yun ang kakalugdan ng Diyos. Yun lamang po at ito po si Pastora Ellie. Amen. Magandang gabi po ulit. Salamat, Pastora Lea, sa yun nga po, na-review niya po sa atin lahat yung mga napag-aralan po natin ng isang buong linggo. At napakaganda po talaga ng topic natin kasi po ito yung gustong gawin ng Diyos, gustong gawin ng Panginoon na magawa natin sa Kanya. Have you ever wondered what pleases the Lord? So, marami po tayong narinig. Hanggang 12 po yun. At nireview nga po sa atin muli ngayon. Ano nga ba ang nakalulugod sa Panginoon? At ano nga ba ang kinalulugdan ng Diyos? At ano nga ba ang kalugod-lugod sa Panginoon? Ano nga ba yung mga bagay na magagawa natin para ma-please natin ang Panginoong Diyos? Alam niyo po, mapapalugod lang natin ang Panginoong Diyos. Kailangan nga po natin ang pusong na bago, na transform, para po makasunod sa kalooban ng Diyos. Amen? So, isa po dito, tignan po natin sa 2 Corinthians chapter 5, verse 9, na ito ang nais ng Panginoon, na ano ba yung gusto niyang para siya ay malugod sa bawat isa sa atin. Dito po sa sinulat po ni Apostol Pablo sa Corinto, chapter 5, verse 9, ito po ang kanyang sinabi. Kaya't ang aming namang pinagsisikapan, maging sa tahanan man o di man, ay magiging kalugod-lugod kami sa Kanya. Ang only goal po na gusto ng Panginoon sa atin po, at dapat natin gawin ay yung ma-please natin ang Panginoon. At sa magitan ng obedience and faith. Amen po. Ang pagsunod doon sa Kanyang salita, dito po maipapakita natin na ang Panginoong Diyos ay pwedeng malugod sa atin. Amin po. Sabi niya, if you are willing and obedience, you will eat the best of the land. Sa Isaiah chapter 1 verse 19. Kung tayo po ay patuloy na willing na sumunod sa Panginoon at ipakita natin ang pananampalataya natin sa Kanyang salita. Kasi it's only by grace, at it's only by the Word of God and Gospel of the Lord. Yan ang ating
dapat na sundin. Amen po. Marami tayong mga sinusunod. Amen po. Sabihin natin yes, tama na sundin natin ang mga pastor natin, sundin natin ang mga leaders natin. Tama po. Amen po. Pero ang unang makakalugod na gustong gawin ng Diyos sa atin, ang goal natin para ma-please ang Panginoon ay yung kanyang mga pangako, yung kanyang mga salita. Amen po. At sa magitan ng kanyang mga salita, magkaroon tayo ng tamang pananampalataya para makasunod tayo. Kasi po, ang kanyang salita ay hindi kumukupas, hindi lilipas yan. Amen po. At ito ang nais ng Diyos, ang masunod natin at magkaroon tayo ng pananampalataya doon sa kanyang salita. Kaya nga ang sabi niya dito, kaya't ang aming namang pinagsisikapan, maging sa tahanan man o di man, ay maging kalugod-lugod kami sa Kanya. Sino po yun? Ang Panginoon. At wala po rito ang Panginoon. Amen po. Wala na rin si Jesus dito. Wala ang Panginoon Diyos. Ang Holy Spirit ang iniwan niya. Pero ang kanyang mga salita ay nagiging buhay doon sa mga taong nais na sumunod at manampalataya. At ito ang magbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon. It's only by the promises of God, by the Word of God, na kailangan natin sundin at panampalatayaan. At ano pa po ang sabi niya dito sa Colossians chapter 1, verse 10? Amen po. Sabi niya, sa gayon, makapamumuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon, sasagana sa mabuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Ang nais ng Panginoon ay sa atin, bearing fruit in good works and increasing knowledge to God. Ang gusto ng Panginoon, amen po, na ito po yung pambungad na sinulat ni Apostol Pablo sa mga Kolosas, na sabi niya, ang gusto niya ay mamuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Yung pamumuhay ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon ay yung kung merong nakikitang bunga. Amen po. Sabi niya, sasagana ng mabuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Merong tayong bunga na ipinapakita sa Panginoon. Amen po. Sa lahat ng ginagawa mo, merong bunga na nakikita sa iyo. Hindi yung after mo mag-camp, wala na, tapos na. Amen po. After mong makinig na salita ng Diyos, after mong magsimba, after mong mag-Sunday service, mag-Bible study, amen po, after mong mag-training, after nang wala na. Nalulugod ang Diyos sa atin. Amen po. Kaya nga sabi yan, ano nga ba ang nakalulugod sa Panginoon? At ano nga ba ang kinalulugdan ng Diyos? At ano nga ba ang kalugod-lugod sa Diyos? Ang kalugod-lugod sa Diyos ay makita niyang may bunga ka. Amen po. So nakita po natin na ang daming paalala sa atin ng Panginoon itong buong linggong to, na dapat na ito ang gawin natin para tayo maging kalugod-lugod sa Diyos. Pero ang gusto ng Diyos, maging kalugod-lugod tayo sa Kanya is bearing fruit. Amen po. May an increasing knowledge of God. Amen. Hindi ka na yung ang tagal-tagal mo na sa Panginoon. Pero yung kaalaman mo patungkol sa Kanyang salita ay hindi pa rin namumunga. At hanggang ngayon, gatas pa rin ang kinakain mo. Kaya pagka pinagsabihan ka lang ng konti, amen po, makarinig ka lang ng konti, matats ka lang ng konti, ano po, nandoon na yung pagtatampo mo, pag-aayaw, pag-aalis, pag-back out na. Amen po. Hindi po doon nalulugod ang Diyos. Ang sabi ng Panginoon, amen po, ang gusto ko'y maging karapat-dapat kayo sa iyong pamumuhay kalugod-lugod sa Panginoon. At ang karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon ay sasagana ng mabuti at lalawak ang inyong mga pagkakilala sa akin. Bearing fruits in works in increasing knowledge of God. Yung alam mo na buhay na salita ng Diyos at may bungang nakikita sa bawat sa atin. In all aspect of our life, sa ministry mo, sa bahay, sa ugali mo, amen po, at sa bawat ginagawa mo sa loob ng simbahan, ano ba ang ginagawa mo? Ilang taon mo nang ginagawa yan? Ilang beses mo nang ginagawa yan? Amen po. Ang gusto ng Diyos, meron tayong roots na makikita niya
nalulugod ang Panginoon sa mga nakikita niyang ginagawa natin. Amen po. At ano pa po? Ang sabi niya rito, 1 Thessalonians chapter 4 verse 1, ito po yung buhay na nakalulugod sa Diyos na gusto po niyang ipakita sa atin. Ang sabi po ni Apostol Pablo, mga kapatid, isa pang bagay ang ipinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Yesus. Sana'y lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon. Pamumuhay na ayon sa inyong natutunan sa amin, upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Amen po. Kaya ang sabi niya dito is, and ganun din sa Romans chapter 12 verse 1. Amen po. Dapat alam na natin to, na ando doon yung masaganang habag ng Diyos sa atin. Kaya ang sabi niya, tayo ay mananahimik sa inyo. Sabi niya, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog, banal at kalugod-lugod sa Kanya, at ito ang karapat-dapat na pagsamba sa Panginoon. Pine-present natin our body as a living sacrifice. Amen po. Dinidescribe po niya dito yung spiritual worship o act of worship natin, na itong buhay natin na itong pinapakita natin buhay sa Panginoon, amen po, ay isang aksyon ng pagsamba natin sa Panginoon. Yung holy and acceptable to God. Alam natin kung ano yung mga pinagdadaanan natin. Alam natin kung ano yung mga ginagawa po natin. Ang sabi niya, malulugod ang Diyos if you present your body as living sacrifice. Amen po. Maging banal tayo. Hindi yung ano yung ginagawa ng TikTok, ginagawa na rin natin. Amen po. Kung hindi yung ano yung ginagawa ng mundo, gusto mo na rin gawin. Amen po. It is approval and it is pleasing to God. Amen. Magawa lang natin yon kasi makasunod lang sa in ngayon. Kasi in ito eh. Kailangan kasama na rin ako. Tingnan natin, it is pleasing to God. Nalulugod ba si Lord sa atin dito sa ginagawa natin? Ito ba'y approved sa Panginoon? Kung siya nagtitiktok, kung ako'y magtitiktok na rin, kasi kailangan. Kasi para makita rin ako sa media, para in ako. Alam niyo po, ang sabi niya dito, mga kapatid, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog, buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba natin sa Kanya. At ang sinabi niya sa Thessalonians, na paalala niya ni Apostol Pablo, mga bagay na ipinapayo ko sa inyo sa pangalan ni Jesus, sana'y lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon. Amen po? Pamumuhay na ayon sa inyong natutunan sa amin. Yung pong natutunan natin sa Kanyang mga salita, mga tinuturo sa atin dito everyday, may Rema Philippines tayo, ang gustong ibigay ng Panginoon, ang gusto ng Panginoon at mapiplease natin is you offer your life as living sacrifice, holy and acceptable to God. And yet mga Kristiyano, nandoon po tayo sometimes na kung ano ang in sa Facebook, in na rin tayo. Amen po. It is pleasing to God. Amen po. Kaya pinapaalalahanan tayo sa, have you ever wondered what pleases to the Lord? Amen po. What pleases the Lord? Ano ba talaga ang tamang kalugod-lugod pero sa paharapan ng Panginoon? Kaya ito po ang sinasabing paalala nila Apostol Pablo, pamumuhay na ayon sa inyong natutunan sa amin upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Panginoong Diyos. At pamumuhay, amen po, na ihandog ninyo ang inyong sarili bilang banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba natin sa ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, ang ganda ng topic natin. Amen po. At tignan natin kung paano natin mapiplease talaga ang Panginoon. At paano mapapangiti, paano mapapa-approve talaga yung mga ginagawa natin. Let's bear fruits. Amen po. Yung bunga na iaalay natin sa Panginoon. It's a soul na kailangan ni Lord na piplease niya dahil natutuwa siya. Amen po, na kung meron tayong dinadalang mga kaluluwa sa kanyang mga upasan. Libo-libong mga anghel sa langit, amen po, ang nagdiriwang. Kaya nga po mga kapatid, samantalahin po natin ito na ma-remind sa atin ngayon na ano ba ang tunay na ginagawa ko
at talagang makakalugod sa aking Panginoon. Yung nakalulugod sa Panginoon, yung kinalulugdan ng Diyos, at yung kalugod-lugod sa Panginoon. Amen po? So yan lang po ang maishishare ko sa bawat isa sa atin. Isa pong paalala sa atin. Amen po? Kaya tingnan po natin yung klase ng paglilingkod natin at pagsunod natin sa Panginoon bilang isang Kristiyano o anak ng Panginoon. Amen po? So God bless po. Tayo po ay magpuri at manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka. Pasalamatan ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Lumalapit kami sa iyo. Aming Ama. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amang Diyos, ako'y lumalapit sa iyo. Buong puso, ako'y sumasamba sa iyo. Gawin ang yakap mo, pag-ibig at niyaya mo, kauhawa sa puso ko, ay makita ka, Jesus. Amang Diyos, ako'y lumalapit sa iyo. Buong puso, ako'y sumasamba sa iyo. Damhin ang yakap mo, pag-ibig at biyaya mo, kauhawa sa puso ko, ay makita ka, Jesus. Ilapit mo ako sa iyong presensya. Ilapit mo ako sa iyong pagmamahal. Nais ko'y sabayin ka, ikaw lamang. Ilapit mo ako sa iyong Panginoon. Ilapit mo ako sa iyong presensya. Ilapit mo ako sa iyong pagmamahal. Ang nais ko'y sabayin ka, ikaw lamang. Ilapit mo ako sa iyong Panginoon. Ilapit mo, hallelujah. Ilapit mo ako sa iyong presensya. Hallelujah. Ilapit mo ako sa iyong pagmamahal.
presensya, O Diyos. Hallelujah. At ang paglapit namin, Panginoon, ay isang kaluguran para sa iyo, Panginoon. Na malugod ka namin, Panginoon, O Diyos, sa buhay namin ito, O God. Sama-sama kaming dumudulog at tinataas ngayon ang bansang Pilipinas. Yes, Lord. Ang aming bansa na kung saan nandito ang mga anak mo, O Diyos. Ang aming presidente na siyang namumuno, Panginoon, hanggang sa pinakamababang posisyon, Father God. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, dinudulog namin sila sa iyo na patuloy mong bigyan ng katalinuhan na nanggagaling sa iyo upang mapamahalaan nila, Panginoon, ang bansang Pilipinas sa lahat ng departamento, Panginoon, ng Pilipinas, Panginoon, O Diyos. Sa mga namumuno nito, Panginoon, mga naatasang, Panginoon, ng responsibilidad para sa bansang Pilipinas, O Diyos. Bigyan niyo sila ng sapat na karunungan, Panginoon, upang mataguyod, Panginoon, bansang Pilipinas at magkaroon ng katagumpayan, O Diyos. Salamat po sa pagkakaisa. Salamat po sa pusong mapagbigay. Salamat po sa pusong may katapatan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na merong concern, O Lord God, sa bansang Pilipinas, O Diyos. Tinataas namin ang pangangailangan at kaligtasan ng Pilipinas, Panginoon. Sinusuway namin ang anumang klase ng false religion, false doctrine, kawalan ng pananampalataya, katigasan ng puso sa pangalan ni Jesus ay sinusuway namin. At patuloy namin pinakakawalan, Panginoon, ang kaligtasan, shame and repentance, Lord. Humbleness, humility, O Lord. Hallelujah. Dahil sinabi mo kung ang iyong bayan magpapakumbaba, Panginoon, sa iyo. Hallelujah. At aaminin, hihingi ng tawad, Panginoon, O Diyos. Tunay nga, ibibigay mo ang kaligtasan, O God. At kung kami mananalangin, iyo kami tutugunin, Panginoon. Yes, O God. Salamat sa kaligtasan ng buong Pilipinas, Panginoon, spiritually, O Lord. At sinusuway din namin ang mga klase ng trahedya na ginagawa mo, pinaplano mo sa bansang Pilipinas, anong mga klase ng mga bagyo. In Jesus' name, sinusuway namin, lindol, at sa pangalan ni Jesus ay sinusuway namin, kahirapan, kawalan, kasalatan, sa pangalan ni Jesus, sinusuway namin, aksidente, o anumang klaseng mga kagutuman ay sinusuway namin sa pangalan ni Jesus. At patuloy kami nagpapakawala, Panginoon, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, O God. Hallelujah, ng patuloy na abundant blessing, prosperity, Panginoon, hallelujah, protection, Panginoon, hallelujah, at patuloy na pagkakaisa, Panginoon, patuloy, Panginoon, hallelujah, nasasagana, Panginoon, ng bansang Pilipinas, O God. At ang poverty, sinusuway namin, pinakakawalan namin ng prosperity, pinakakawalan namin ng kaginhawaan, Panginoon, ang development, ang growth, O Lord God, ng bansang Pilipinas, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. At patuloy namin sinusuway ang mga korupsyon, pandaraya, sa pangalan ni Jesus. Sinusuway namin, pinakakawalan namin patuloy ang katapatan ng paglilingkod, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. At sinusuway din namin ang anumang klase ng addiction, sa pangalan ng mga drug addiction, in Jesus' name, o anong palang malalaswang ginagawa ng mga sa pangalan ni Jesus, sa lahat ng lust of the flesh, ay rebuke you, ay bind in Jesus' name. At patuloy na pinakakawalan, Panginoon, kabanalan, Panginoon, hallelujah, kagalingan, physical, spiritual, Panginoon, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Lord, pinagkakatiwala natin sa iyo ang bansang Pilipinas. Yes, Hallelujah. Patuloy niyo pong pangunahan sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Lord, tinataas din po namin ang aming mga nananalangin o nagbibigay ng mga everyday Bible study dito sa Rema Philippines, ang aming mga kapastoran. Lord, yung mga binibigay ninyong katuruan na, O Diyos, nagiging encouragement sa amin, nag-i-equip sa amin, spiritual growth, O Lord God. Bless them, Panginoon. Give them wisdom and knowledge, revelation, O Lord God, sa pangalan po ng
anak na si Jesus. Ingatan mo rin sila sa kanilang ministeryo at pamilya, O Diyos, at sa kanilang mga pangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Lord, tinataas din po namin mga under construction, Panginoon, ng mga simbahan po namin. O God, na tunay nga, O Diyos, dalhin mo ang aming mga panyapak doon sa mga nangangailangan, Panginoon, ng kaligtasan. Doon mo kami dalhin, O Diyos, doon sa mga magbubukas ng simbahan, Panginoon, hallelujah, sa mga nangangailangan, O Diyos, ng iyong mga salita, O God. At Lord, ikaw ang magbubukas, ikaw din ang makakapagsara nito, Panginoon. Kaya salamat din po sa lahat ng mga pangangailangan sa pangalan ni Jesus. Lord, tinataas din po namin ang aming mga kapatiran na mga nasa abroad, Panginoon. Lord, dinala mo sila doon. May layunin ka, may nais kang ipagawa sa kanila, Panginoon. Ma-remind po sila, Panginoon, O Diyos. Ingatan mo sila, pagpalain, O God, at hallelujah. Ngayon din yung joy na nanggagaling sa iyo. Hallelujah, patuloy mo ibigay sa kanila. At ang kanilang pamilya na naiwanan dito sa Pilipinas, Panginoon, ingatan niyo rin po, Panginoon. Pinagkakatiwala ko sa iyo, Panginoon, mga kapatiran namin nasa abroad. Lord, may pangako ka sa amin. Hallelujah, kami po iyong pagpapalain sa loob at sa labas ng aming bansa, O Diyos. Kaya maraming salamat po, Ama, sa pangalan ng Jesus. At Lord, tinataas din po namin mga prayer request ng mga kapatiran po namin dito, O God. Ikaw po nakakaalam, ikaw po, Panginoon, ang nakakarinig ng kanilang mga panalangin. Lord, may kami mananalangin, manalig kami na natanggap na namin sa pangalan ni Jesus. Lord, ganun din ang aming Senyor Pastor Boy. Salamat po, Panginoon, sa buwan ng Rema, sa kumpletong kagalingan, kalakasan, Panginoon, hallelujah, kasiglahan, O Diyos, ng kanyang pangangatawan, O Diyos. Nagkakatiwala namin ito sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, Lord. Salamat, O God, sa gabi nito. Salamat, Lord, sa pagsama mo sa bawat isa sa amin, sa lahat na nakinig sa mga outreaches. Lord, patuloy mong abutin, O God, ang bawat isa. Patuloy mo, Lord, na ipaalala, O God, na ikaw yung pinaka-importante, O God. Itong mga dadating na seasons, O God. Lord, dalangin po namin sa iyo ang aming pastor, Pastor Boy. Lord, salamat, O God, yung complete healing magmula ulo hanggang paa. Salamat sa function nito, Lord. Salamat, Lord, sa joy na patuloy mong ibibigay sa kanya. Yes. Comfort, Lord, ibigay mo sa aming pastor. Ingatan mo siya sa bawat minuto ng buhay niya, Panginoon. At salamat, O God, sa mga plano mo sa kanya dahil plano mo dito sa Rema, O God, na pinagkatiwala mo sa kanya. Salamat sa mga kaalaman. Salamat sa wisdom and knowledge na patuloy mong ibinibigay sa aming pastor. Ganun din po, Lord, tinatas namin ang kanyang mga mahal sa buhay na nasa ibang bansa. Patuloy mong ingatan sila, bigay, Panginoon, O God, ng lakas na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Lord, ganun din po, Lord, tinatas namin ang aming mga leaders, O God. Patuloy, Lord, na ikaw ang kumausap sa bawat isa. I-unite mo, Panginoon, ang isang purpose, Lord, isang layunin, Panginoon, para sa iyong ubasan. Patuloy na ibigay mo, Panginoon, yung pagiging mababa, O God, pagiging understanding, Lord. Unite mo ang leadership namin, mga leaders namin, Panginoon. Patuloy mo ibigay yung kalakasan, spiritual, physical, Panginoon. At Lord, nakikita mo, O God, ang mga pangangailangan ng ating mga leaders, O God. Patuloy mo na ibigay, Panginoon, abutin ang kanilang mga pangangailangan. Salamat din po, Lord. Patuloy din po namin tinataas sa iyo ang aming mga kapastoran, ang aming mga workers, O God. Lord, ang bawat outreaches, ang bawat miyembro, Lord, ay patuloy namin itinataas sa iyo. Patuloy mong kalingain sila. Patuloy mong ibigay at sagutin ang kanilang mga panalangin, O God. Lord, yung mga natatago nila sa puso nila, O God, na kailangan mong sagutin, Panginoon. Lord, sagutin mo. Kalooban mo ang siyang mangyari. Lord, ingatan mo ang bawat workers, pastors, ang bawat miyembro, Panginoon, maging sa mga nakikinig dito, ang pag-iingat na nagmumula sa iyo. Lord, yung burden sa mga kaluluwa, ang lagi mong ipaalala sa bawat isa. Lord, yung pag-ibig na nanggaling sa iyo, na una mong ibinigay, Panginoon, ay ma-share namin, O God, sa bawat kakilala namin, sa mga pupuntahan namin, Panginoon. Sa bawat soul winning namin, Panginoon, ay madaman nilang ikaw ang tagapagligtas. Ikaw ang Diyos na kailangan nila, O God. Hawakan mo ang mga labi, Panginoon, O God, ng bawat isa sa amin,
mga workers, pastors, o God, ng bawat membro, Lord, na naghahatid ng iyong salita, na maramdaman nilang ikaw ang Diyos na buhay, O God. Lord, salamat sa mga pangangailangan nila, O God, ng lahat ng mga workers, ng mga pastors, at sa maging mga simbahan namin, O God. Ikaw yung God of provider namin, ang Jehovah Jireh namin, Panginoon. Lord, wala kami magagawa, O God, kung kami hiwalay sa iyo. At ang sinabi mo sa Hebrews 13:5, O God, kahit kailan man, di mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan. Lord, kami minsan, Lord, ay nagkakamali, pero hindi mo pinapatulan. Salamat, Panginoon. At sa bawat workers, O God, na iniwan nila ang kanilang pamilya, dalangin namin, Panginoon, O God, na maramdaman nila ang paglilingkod ay hindi kawalan, kundi kapakinabangan, Panginoon. Provide mo yung pangangailangan ng bawat pamilya, Panginoon, O God, na iniwan ang aming mga full-timers, O God. Lord, salamat. Salamat kasi patuloy mo kami na ini-encourage, Lord. Patuloy mo ibinibigay sa amin, Lord, yung mga pangako mo, O God. At Lord, ngayon darating na training. Lord, salamat sa mga magre-renew. Salamat, Lord, sa mga bagong pastor. Salamat sa mga bagong workers, Lord. Nakikita mo yung pangangailangan ng bawat outreaches. Ngayon pa lang, Lord, strong conviction. Lord, sa mga magre-renew, Panginoon, sa mga bagong workers, sa bagong mga pastors na gagamitin mo, Panginoon. Lord, ngayon pa lang, kausapin mo sila. Lord, yung darating na training namin, mag-ito man ay face-to-face online, Panginoon. Lord, samahan mo kami, gabayan mo kami, Panginoon, na maramdaman namin ang paglingkod, Panginoon, ay ang siyang buhay namin. Lord, yung mga pangako namin, Panginoon, ay hindi mo nakakalimutan. Bagamat nakakalimutan ng tao. Lord, ipaalala mo sa amin ang mga pangako namin sa iyo, Panginoon. Lord, patuloy namin magampanan, O Lord, ang mga tungkuling ibinigay mo sa bawat ministeryo ng bawat isa sa amin. Salamat sa mga pangailangan namin financial, Panginoon, sa amin, mga rentals, mga allowances, at anumang mga pangangailangan ng bawat simbahan namin. Lord, salamat sa maraming biyaya na ibibigay mo, Panginoon, ngayong taon na to at itong darating na 2026. Lord, ng 2026, Panginoon, patuloy mo kami, Panginoon, na samahan at gabayan at bigyan mo kami ng maraming vision at mission na gagawin ngayong 2026. Salamat, Panginoon. Dalangin namin ito sa iyo lahat. Lahat ng amin na panalangin sa iba't ibang wika at sa Tagalog, ito po ay inaangkin namin. Maraming pong salamat, Ama, sa pangalan ng Jesus. Amen. Tayo po'y muling magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Sa iyo ako ay sasamba. Hallelujah, Lord. Habang mayroong lakas, purihin kita. Panginoong Jesus, minamahal kita. Tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahangahangan. Saan pa habang may hininga sa'yo ako ay sasamba. Habang mayroong lakas, pupurihin
kita sa buhay ko, sa puso ko. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Saan ba itataas kita? Itataas kita. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Itataas kita. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Itataas kita. Itataas kita. Hallelujah. Yes, Lord, ito po ang nais namin, ang patuloy ka po namin maitaas sa buhay po ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy ninyong pagsama sa amin, sa pakikitagpo ninyo, Panginoon, sa amin, sa pananalangin namin, O Diyos, pag-aaral ng iyong mga salita, sa pagpupuri namin, Panginoon, sama-sama dito, Panginoon, sa Rema. O Lord, maraming salamat po, O Diyos. Hindi niyo po kami iniiwanan, hindi niyo kami pinababayaan, Panginoon. Bagkos patuloy niyo kami sinasamahan, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. At ngayon, salamat po ang namin, Panginoon, ang kasagutan ng aming mga napanalangin. Salamat po, Ama. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po ng anak ng Diyos, pinagpala ay magsabi ng